hello po people. Narito na isang vlogger. Puri ng Panginoon, Brother Ronald. Ayan. Nice to be back. Kaya magandang gabi sa inyo lahat. Actually, ito yung mga hinahanap-hanap ko, yung nahihirapan. Kasi masyado kasi lalo masarap eh. Pero papuri sa Panginoon, kaya nabit namin si James. Kasi nasa The Banks kami, sabi ko, ma-chat kaya si James. Dalawa yung tinachat ko eh, si Prof, si Sir Talapas. Retired na rin. Magkakasabay dapat, sabi ko natin na si James. Iniwanan niya yung ginagawa niya. Kita kami sa The Banks. Gusto ko lang ma-meet kasi din. Akala ko malapit na. So, marami kaming kwento eh, pero i-clear lang namin. Yun, tapos na. Papuri sa Panginoon, we've been there for what? Turning 15 years, si Mrs. turning 16 years. So, by the grace of God, patuloy yung pagpapala ng Panginoon. Kasi hindi rin kasi ganun kasimple ang mag-abroad eh, na niyayaya ko nga si anak. Pero sabi niya, yun. Kasi gusto tayo. Pero hindi naman natin pipilitin. Kami, ginusto namin. I've been there, I was only, 34 years old nung nag-alis ako sa DepEd ng 2011. And the rest is history. Now, we're working with the highest degree. Nawa, hopefully makuha namin in Jesus' name. Hindi dahil para magmalaki, kundi para mas lalong ipagmalaki ang Panginoon. Kumbaga, for the glory of God sa family, makatulong lalo sa family. At isa din na mission namin, just in case, sabi ko kay Brother James, kay Pastor James, bigyan pa kami ng fruitful 13 more years. And after that, that will be enough. That will be 2039. And we're already 62 years old. Balik na kami. Senior na. Tapos dito na namin enjoy yung, siguro yung detail, tanongin nyo na si James. Pero, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi rin madaling umuwi. Lalo na kung galing sa packet. So, but we really decided to come back. Kasi doon, 10 months kami nagtatrabaho. Tapos yung June and hanggang August, bakasyon naman namin. Maganda with pay. Kaya pinag-iipunan nila. So, nakauwi ako ng 2017, 2024, 2025, and salamat sa Diyos, 2026, kaya pa rin. Si Mrs. naka-anim ko na po pito. Madaming beses nung uwi yan. So, ayun. Tapos nagpapasalamat din ako sa anak ko. At least, graduate na next year, hopefully. Yay! Oo. Dati, ganito kaliit na. Nakahiga yun. Parang langgam lang sa dati. Ngayon, na, pulisap na. So, salamat sa Diyos. Turning 23 na siya. I-guide nyo rin lahat kami. Ayan, asawa ko, anak ko. Tsaka isa lang naman, tama yung sinabi, may clear lang ang buhay. Yung napagpintuan natin, yung laging ni-illustrate. Ito lang yung PC yun, ng career, hanggang sa pagtanda. Pero yung pinaka-importante, sa mga nanonood dyan, the greatest talaga na tahanan natin ng heaven. Yung mahabang lubid na patungo sa heaven. So yun lang, hindi ko na papahabain. Thank you. In Jesus' name, Pray for you. Pray for you. Ate Bash, would you like to? Ay, gusto ko. Siyempre, ang kanyang esposa, Pastora Banji po. Ating welcome, Pastora Banji. God bless. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. I am blessed kasi kahit walang kuryente, hindi nyo pinalimutan yung gawain. Yung devotion ko nga kanina, sabi niya dito, do not be anxious about anything, but in every situation, manalangin tayo na. Diba? And the peace of God will be with us. Diba? Yun yung salita ng Panginoon na hindi nababalik. The same kahapon, ngayon at magpakailangan. Diba? So yung pagiging faithful natin sa gawain ng Panginoon, nag-glorify siya, hindi yung sarili natin. Diba? At nakikinig siya sa bawat
panalangin natin. Kahit nga, di ba, kahit yung mga unspoken prayers natin, nandun yung pandinig ng Panginoon. Hindi siya natutulog, hindi siya busy. Hindi kagaya ng mga telepono natin, minsan naka-iPhone 17 pero hindi matawagan. Pero ang Panginoon, 24/7, nandyan siya. Kaya yung panalangin natin, sobrang importante. Sobrang importante. Dito tayo magiging mas malakas. Kaya nating labanan kahit anong bagyo na dumaan sa atin. Naalala ko po si Pastor dati, nung panahon na may sakit yung panganay niyang anak, hindi ko siya nakitaan na nakalupaypay. Kasi nandun ang presensya ng Panginoon sa buhay. Diba? So ngayon, siguro ganun din ang gawin natin. Amen. Diba? Na kahit anong mangyari, kahit anong nararanasan nating problema, sabi ko nga lagi, prayer lang ang katapat niya. Si Christ lang ang katapat niya. Kahit na may nanggugulo, kanina ginising niya ako, nagising siya sa sigaw ko kasi sa panaginip ko, naging Jesus name ako, nakikipag-battle ako kahit sa panaginip. Kasi ayaw ng kalaban natin na tumayo ka, especially sa pulpit, ayaw ng kalaban na gawin mo yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Nung pagkagaling namin yun sa'yo, Kuya Jay, kumbaga, nandun yung puso naming mag-asawa na mag-share kahit kaninong nakakausap namin. Pupunta kami ng Iloilo para bisitahin yung may sakit. Yung week na yon, binisita namin si Pastor dito, binisita namin si tito niya na operahan. Tapos sunod yung sa Iloilo. May sakit ko, Lord. Mukhang dinadala mo kami na magbisita talaga. So yun yung pino-workout namin mag-asawa ngayon na kahit dyan lang sa tabi para lang mabisita, maipag-pray, maging available tayo. Na maging kasangkapan para sa mag-glorify talaga ang Panginoon at ang tawag doon, ma-reach out natin yung mga kapatiran na talagang kailangan ng panalangin. That's why this prayer meeting is really important na maging habit natin personally at the whole church. Dito po tayo lalakas. Si Kuya James, nag-share siya sa kahapon na parang bigla na lang, kailangan ko maging pastor, kailangan ko tumayo bilang leader ng, para mag-stand in the gap kasi wala nga nagpapahinga si pastor sa karamdaman niya. Pero may plano ang Panginoon. Sabi niya, all things work together for good to those who love God and is called according to His purpose. Diba? So yun po, panghawakan natin ang salita ng Panginoon na hindi na tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Basta tumawag lang tayo sa Kanya. Call unto me and I will answer thee, sabi niya sa atin. Calling card ni Christ, diba? Na kailangan siya yung una natin tawagan, hindi kapit-bahay natin. Pag may problema, diba? Hindi natin last call si Christ. Siya yung priority natin tawagan. Agad-agad. Parang 911. May problema, 911 tawag agad, diba? Sagot agad ang 911. Si Christ, alam na niya yun, pero kailangan natin tumawag. Amen. Thank you po. Panginoon ay may panibagong lakas. Amen po. At ipanalangin po natin ang ating gawain na yan sa Sunday. May part ko si Ate Mona. So, nandito tayo. So, tayo po lahat ay tumayo para po sa ating pagkakalaw sa Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa diwang ito. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ang paalala, Panginoon, na sa iyo po kami magtiwala palagi. At sa iyo po kami humuhugod ng lakas, Panginoon, every day of our life, every moment, Panginoon. At kasagutan namin at mga kamanghamang ang ginagawa mo sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa lahat ng blessing at kami po ay narito magkakaloob para sa iyo sa gawain na ito. Pagpalain mo po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dadako na po tayo sa ating mga panalahinan. And let's pray for Pastor. Pwede po ba ma-invite namin kayo dito? We will pray for you. Kasi kanina din sila nakita, siguro back tayo na may liwanag. Ngayon may liwanag na. So, kasi syempre, babalik ka naman sila dito after how many years? So, let's pray for them. Ano daw? Sige po, let's pray. Hallelujah.
Salamat po, Panginoon, hindi po aksidente ang mga pagkakataon, pero purihin ka, Panginoon, sa buhay ni Pastor Arcachi at si Brother Ronald. Salamat po sa kanilang dedication maging sa iglesia. Salamat po, Panginoon, sa prayers nila, sa strength, Panginoon. We pray also, Lord, sa kanilang ministry sa MOA. Ingatan mo sila palagi, Panginoon, gabayan at patuloy na katapuin sa mga panahon na malaya sila sa kanilang anak. Alipin mo sila, Panginoon, kung sila po ay nalulungkot. At sa panahon na nandito sila ngayon sa Pilipinas, Panginoon, nawa, magamit pa po sila para po sa ikalalawak pa po, Panginoon, ng ministry mo, Lord, to share the gospel. At hindi seryoso pong bagay ang pagbabahagi ng gospel, Panginoon. Kaya po, dalangin namin na bigyan mo sila patuloy ng lakas, bigyan mo sila patuloy na karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, and humility to serve, O God. Thank you, yung strength din, Lord, kay Brother Ronald, kaya Ate Vanch. Protect them, O God, kung ano man po yung mga hadlang in the name of Jesus para sa ministry, Lord. We entrust them to you. At maging sa kanilang anak, si Eman, and then din po sa family ni Tia Ronald dito at ni Ate Vanch. Bless them indeed, O God. Be with them. In Jesus' name, amen. God bless. Patuloy po tayo sa panalahinan. Wala na po sa screen. So,